Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw po sa bawat isang patuloy na sumusubaybay pag tayo po ay naka-online na pagtitipon para po sa kapurihan ng Panginoon. So isang biyaya po na maging matabang lupa ang atin pong puso sa patuloy na biyaya po ng kapatawaran at biyaya ng kaligtasan ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, narito po kami bilang iyong iglesia at dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mangusap, Banal na Espiritu, sa bawat isa sa amin. Open up the Scripture for us at patuloy po na ang Spirit of understanding and wisdom na nagmumula po sa iyong mga salita at sa iyong lingkod ang patuloy pong matanggap ng bawat isa with a willing heart, Panginoon, to learn and to apply what they learned. Ikaw po ang maluwalhati sa iyo pong iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. So last week po ay tinalakay po natin yung pong the power to become His witnesses. At sa Acts 22:15, for you shall be His witness to all men of what you have seen and heard. Kaya po isang bagay na patuloy po na komisyon sa atin ng Panginoon na tayo po ay maging witness sa kung ano po yung ating narinig at patuloy pong nakita sa buhay ng ating Panginoon even sa panahon po natin ngayon. At ito po ay magpapatuloy po tayo sa ito po yung continuation sa impartation at yung pong teaching na ginawa ng aking spiritual mentor at yung grace carrier po ng church na si Pastor Wilbert Butial. Yun pong sa The Power of a Spirit-Filled Life. Ano nga po yung meaning ng witness? At nakikita po natin na witness means a martyr. A martyr is a person who is willing to die for his conviction. He is totally sold out to the one whom he believed. So makikita po natin yan even sa mga korte na talagang kailangan eyewitness ka kung ikaw po ay tatayong witness. At ang true and faithful witness of the Lord Jesus Christ will continue to testify about Jesus till the end of his or her life. Isang bagay po na makita natin na at tayuan sana natin sa mga mananampalataya, yung pong atin pong patuloy na pag-testify ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, sa kabila ng mga pagsubok, problema, mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin, nawa po ay patuloy nating makita na ang kamay niya ang may hawak at may control sa ating buhay. At continue po na i-acknowledge natin na siya po ay ating naranasan sa ating buhay. Kaya nga po, di ba sabi sa Salmo, taste and see that the Lord is good. Kaya lang hindi po sa lahat ng Kristiyano ay nakita at natikman yung pong kabutihan ng Panginoon. At hindi po sa Panginoon ang diferensya. Okay? So yun po yung makita natin na kinakailangan po natin na alamin ano yung kanyang mga kalooban sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na hindi lang natin napapakinggan paglinggo, but even sa araw-araw ay patuloy po na diligently aralin natin, hindi lang nagbasa ng Bible verse or ng Bible reading natin, kundi yun pong talagang sabi nga meditate day and night. Na lagi po nating isa-isip, Lord, ano ba yung nais mong sabihin dito? At yung true witness po, hindi niya ilalagay lang sa kanyang loob or yung sa kanya lang, kundi masasabi niya po ito sa iba. At yun pong credibility, sabi, the witness credibility, the witness must have a personal encounter with Christ. So yun talaga pong God is Spirit at tayo ay Spirit man din. Kaya kailangan po talagang meron tayong totoong na-encounter natin ang Panginoong Jesus. At yun po ay nangyari nung time na nagdesisyon tayo, natanggapin natin. Yun, siguro, hindi naman sa napilitan lang kayo, kundi yung totoong nakita nyo.
na kailangan yung magsisi sa inyong kasalanan, sa ating kasalanan, at patuloy na tanggapin ang kaligtasang tanging sa Panginoon lamang nanggaling at magmumula. Pangalawa, the witness testimony must be consistent with the life-changing effect of the gospel. Hindi mo pwedeng sabihin nakilala mo ang Panginoon at binago niya ang buhay mo nang walang nabago. Kung ano yung ginagawa mo dating mga mali, nagpapatuloy ka pa at baka minsan nga lumala pa. Pero the moment na ikaw ay totoong witness at gusto mong maging credible na totoong ikaw ay patuloy na na-encounter mo ang Panginoon, ay yun makita ang pagbabago sa buhay mo. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Dati may religion lang tayo, pero ngayon ay may relasyon na tayo sa totoong Diyos na buhay at nananatiling buhay at mananatiling buhay at patuloy na babalik sa piling natin or babalik dito sa mundo para tayo ay kunin at ilagay tayo sa ating permanenteng tirahan na kasama ang kanyang presensya. At yung pangatlo po, the conviction of the witness must be strong enough that he considers himself a debtor to everyone who doesn't know Christ. Ibig sabihin po nito, alam natin na meron tayong utang na sabihin, hindi ho yung kung magkano, kundi yung pong makilala ng iba pang hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus, yun po ang pagkakautang natin. Nakilala mo, so dapat makita mo na kailangang sabihin mo, kailangang ipakilala mo ang Diyos na nakilala mo, kung totoo mong nakilala. Pero kung hindi pa, edi kilalanin mo pa hanggang ngayon. Kahit na bata ka or matanda, alamin mo sino ba si Jesus sa buhay mo. Sabi ko nga po, progressive ang revelation ng Panginoon. Hindi lang ho tagapagligtas, hindi lang nagpatawad sa ating mga kasalanan, kundi yung patuloy na makita natin na siya na yung naghahari sa ating buhay at hindi yung ating sarili lamang. At ngayon po ay itutuloy natin. Ano ba yung Christ Commission to every witness? So ito po yung continuation ng ating pag-aaral at patuloy pong pagbabahagi ng katotohanan. Unang-una, yung Christ Commission, a witness must receive an authorization from Christ to drive out demons and heal the sick. At mababasa po natin sa Matthew 10 verse 1, Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority. So meron pong kailangan magbigay ng otoridad ibig sabihin, may specific na binigyan ng authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. So yun po yung authority na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang 12 disipulo sa Matthew 10:1. At dito naman po sa Mark 16, Verse 17, these signs will accompany those who have believed in my name. They will cast out demons, they will speak with new tongues. At sa verse 18 po, they will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, hindi po sinadyang uminom kundi in case lang na nakainom ka ng nakamamatay na lason, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Napapractice po ba natin ito bilang witness na sabi nga yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, pinapractice ba natin even sa panahon natin ngayon? Kung paano nyong narinig yung aking patotoo na pag ako'y pinupulikat in Jesus' name. At sabi ko nga po, kung paanong dito sabi nga, they will lay hands on the sick. So kung ikaw mismo sa katawan mo, meron ka nararamdaman, nililay hands mo ba? At pinagpe-pray or dinideklara mo ba na ikaw ay the healed of the Lord? Yan po yung malimit kong sabihin na every time na ako'y inaatake ng yung mga sakit-sakit ba sa katawan,
arthritis or kung ano man na sabi ko nga, meron palang isang side effect yung aking iniinom na maintenance na nung tinigilan ko, naibsan yung aking yung nararamdamang sakit. So somehow po ay inaalam din natin ano ba yung mga pag binigyan po tayo ng mga maintenance, hindi lang ano yung epekto, kundi maging yung ano yung magiging mabuting epekto at yung masamang epekto sa atin. So naandun po sa atin yung power to choose na itutuloy ba natin ito, or kung sabi ko nga po kung paano binigay ng Panginoon sa atin yung mga herbs at yung mga natural na way upang maiwasan natin ang pagkakasakit at mamuhay tayo ng malakas at may mabuting kalusugan hanggang sa ating pagtanda. So, kailangan po inaalam natin kung paanong inaalam natin ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga pagpapagaling or ano yung dapat nating disiplina ang gawin sa ating sarili. So, yun pong authorization na pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay makita po natin. Ito po ay mga account ng kanyang mga disipulo, yung kay Matthew at ito pong kay Mark ay sabi nga ultimo huwag nyo naman kayo dadampot ng ahas kung hindi naman kayo kailangan na at saka wala kayong kakayanan or yung expertise. So pinapaubaya po yan. Halimbawa may nakikita natin sa balita na pagka mayroong ahas na nakapasok sa bahay, tumatawag po sila nung talagang marunong upang patuloy na hindi rin po patayin na lang basta yung ahas. Pero kung may mga ahas sa buhay natin or kinukonsider natin na mga ahas sa buhay natin, alam po natin kung paano i-handle or yung nag-aasal ahas ng tama. I-handle po natin na maayos ang pag-deal sa kanila. Then pangalawa, sabi po dito yung Christ Commission, the names of those faithful witness is recorded in heaven. Matthew 10:2-4. Now the names of the 12 apostles are these: the first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, and James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. So kasama po sa nag-betray sa Panginoon ay kanya pong disipulo at apostle pa. Pero yun pong pagkasulat ng, sabi nga even sa panahon natin, ina-expect nyo ba or pinaniniwalaan nyo ba na yung pangalan nyo ay nakarecord sa langit? Kaya nga po kailangan, sabi nga continuous ang atin pong pananampalataya. Hindi po nagwe-waver. Hindi nagiging lukewarm dahil hindi rin po makakapasok sa langit. Kaya from time to time or every day, lagi po nating siya sa atin ang ating sarili. Nasa Panginoon pa ba ako? Sinusunod ko pa ba siya? Or yung sarili ko na lang ang sinusunod ko? At sabi po sa Luke 10:17-20, the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Verse 19, Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing will endure you or injure you. At sa verse 20, Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rejoice, o matuwa po tayo, maggalak tayo, that your names are recorded in heaven. So sabi ko nga po kung paano nga na makita natin na nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, nakarecord na po ang ating totoong tinanggap hindi yung tanggap-tanggapan lang, hindi yung fake ang pagtanggap.
Kundi nung tinanggap mo, nagpapatuloy ka sa kabila ng mga pagsubok, problema, mga nararanasan natin dito sa buhay kasi kasama naman po yun. Hindi tayo exempted doon. Pero alam natin kung paanong i-deal ito ng tama. Kaya nga po, isang biyaya ng Panginoon na pinagkalooban niya po tayo ng repentance. Sabi nga po sa 1 John 1:9, ito po ay para panigurado lang na tayo po ay nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa daigdig. Hanggang sa tawagin na tayo ng Panginoon kung tapos na yung ating assignment. Kaya nga po, sabi po dito ay yung 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At yung paano pong patuloy natin pinag-aaralan ng Banal na Espiritu, sabi po dito, yung pong mga unrighteousness natin kung tayo po ay lumalakad sa laman. Galatians 5:16, wala po dyan sa PowerPoint, pero sabi po, but I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Spirit man tayo. So, the moment na nakikita nyo or na-evaluate nyo na parang yung sabi nga po ni Pablo, ayaw kong gawin to, yung mabuting gusto kong gawin ay hindi ko magawa at yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Pero makita po natin dito, unless na we walk by the Spirit, hindi po natin na kayang mag-isa na tanggihan ang tawag ng laman. At makita po natin dito na kung paanong si Haring David ay nagkasala pero nanumbalik sa Panginoon. Sabi nga po yung pong pagiging dependent natin sa Panginoon at yung repentance at yung worship. Ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin ng repentance? So sabi po dito, sabi nga what is repentance? Sabi nga po, ito yung metanoia. Repentance is a change of mind, heart, and behavior. So, yun pong ating kaisipan, yung ating puso, maging ang ating mga pag-uugali, resulting to a new direction from following yourself to following Jesus. Kung dati sarili mo lang ang sinusunod mo, pero the moment na tinigilan mo na yung pagsunod sa sarili mong kagustuhan, kailangan meron ka susunding iba. At yun na yung Panginoong Jesus. At yan po ay sa pangangaral or sa sasabi ni Pastor Peter Tanchi. At makita po natin na sabi nga po, ano po ba yung true repentance? So, unang-una, tayo ba ay nagre-repent everyday? So, yung true repentance, sabi nga, admit your sin. Then, after mong ma-admit, assume responsibility. Huwag kang maninisi ng iba. Huwag mong sasabihin, kasalanan kasi niya. O, katulad ni David, magkasala kay Bathsheba. Hindi naman niya sinisi si Bathsheba Pero siya mismo, inadmit niya nung siya ay itinuwid ng lingkod ng Diyos na si Nathan. Tapos, yung accept the consequences. Maaari pong sasabi nga, every time na tayo po ay nagsisisi, pinagsisihan at sinangako sa Panginoon na hindi na po nauulitin ang atin pong kasalanan, hindi naman po ibig sabihin nun, yung pagkakamaling ginawa mo ay walang consequences or yung pong pag-aani mo doon sa maling ginawa mo. Halimbawa lang sa kalusugan natin, yung pag-abuso mo sa katawan, nang hindi pagtulog sa tamang oras, so nagiging anemic ka. At ganun din yung mga pagkain mo ng mga fast food imbis na yung lutong bahay or yung mga healthy na pagkain. Kaya po karamihan sa mga bata ay meron ng, sabi nga pagka naririnig ko na meron ng may high blood, meron ng may diabetes, ng bata pa. Pinakabata yatang narinig ko ay 2 years old. O hindi ko naman po sinasabing siguro kain ng kain yun. Pero isang bagay na makita po natin, ang nais ng Panginoon ay malusog na pangangatawan para po sa atin.
at yung pong pag-a-appropriate natin sa forgiveness ng Panginoon. At isang makita po natin na sabi nga po yun pong nais ng Panginoon sa atin, at kaya ko po ito ibinabahagi sa inyo, yung maging sigurado tayo na hanggang sa tawagin tayo ng Panginoon ay patuloy na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay at nakarecord sa kanyang libro. So, repentance is a change of mind, heart, and behavior. At ang ibig pong sabihin ng metanoia ay yun pong dalawang word po yun na patuloy na yun pong change ang meta at yung noia, thinking. Bakit po kailangan? Ay, hindi na ako mapapatawad ng Panginoon. Ang sama-sama ko na. Ang dami ko nang ginawang kasalanan. At isang makita po natin, sabi po ni Martin Luther, our Lord and Master Jesus Christ willed the entire life of believers to be one of repentance. Kasi nga, everyday ba tayo ay nagre-repent sa ating mga kasalanan? Maaaring hindi na yung malalaking kasalanan. May malaki ba? May size ng kasalanan na ating nagawa before. Maaaring hindi na natin ginagawa yon. Hindi na tayo immoral. Hindi na tayo nagnanakaw. Bukod sa hindi pagnanakaw sa Panginoon, kundi yun pong pagnanakaw sa mga kasambahay natin o yung kasama natin sa bahay. So, yun pong pangungupit. Yan. Hindi na po natin nagagawa, pero makita po natin na yun po ay kinakailangan kung nagagawa pa natin sa araw-araw na kasalanan. At sabi nga po, ay kung ang isang Kristiyano ay tumigil na sa pagre-repent o pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, hindi na po lumalago or yung hindi na po yung parang yung baga nagiging self-righteous, okay naman ako. Pero alam mong hindi ka okay. Yun po yung sabi ni A.W. Pink. At isang makita po natin na yung biyaya ng Panginoon. Ano po ba yung mga kasalanan na maaaring nagagawa natin sa araw-araw? Yung pong pagsisinungaling, yung pagkagalit ng walang pakundangan, or yung dahil nagalit ka sa isang bagay na nakita mo o narinig mo, ay nagsalta ka na ng nagsalita. At may mga pagkakataon po na bitter tayo at critical. At yun pong may critical spirit, lalo na po ngayong panahon ng eleksyon. So nakikita po natin yung ating mga, ano tawag dito, yung pong ating mga kandidato. Okay? So alamin po natin. Yun pong pagsasabi ng hindi totoo or yung ikaw ay nagiging gossiper. At yun pong the love of money, disrespect, yun po yung nangangailangan ng daily repentance. Alam niyo ba, nakapanalangin ako na alam kong yung isang tao ay sobra-sobra yung may sobra siyang natatanggap. At dahil dun sa sobra niyang natatanggap, nagkakaroon siya ng pagkakataon na gawin yung kanyang bisyo, yung dating bisyo, or yung bisyo niya ngayon. Kaya isang panalangin ko po, Lord, bigyan mo lang siya ng sapat na kaya niyang mabuhay ng tapat sa iyo, or na hindi nagagawin yung kasalanan niya, or yung dating gusto ng kanyang laman. Naipanalangin niyo na po ba yun? Na kayo ay yung tatanggapin nyo lang is yung sa kakayanan nyo na hindi magkasala sa Panginoon at hindi gawin yung gusto ng inyong laman. So, makita po natin na sa nais ng Panginoon na yung pong ating pangalan ay laging recorded at hindi mabubura sa aklat ng buhay. Na pagdating niya at patuloy na tinignan ang makita po niya yung ating pangalan. Pangatlo, the witness goes first to the lost sheep in the church. So, Matthew 10:5-6, these 12 Jesus sent, and after instructing them, do not go
in the way of the Gentiles. So, hindi po tayo kasama dati. And do not enter any city of the Samaritan, but neither go to the lost sheep of the house of Israel. So, inuna po ng Panginoon yung sa kanyang bayan na doon muna. So, isang bagay na makita natin na yun pong lost sheep ng church. Hindi po yung lost goat. Sabi nga po dun sa mga nawawala at hindi yung nagwawala. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. So, pang-apat po, the witness should proclaim the gospel and demonstrate the power of the kingdom. Matthew 10:7-8. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons, freely you received, freely give. At yun pong isang bagay na sabi nga yung mabuting balita ang sabihin natin. Hindi yung mabuting ay attend ka sa church namin. Ay yung pong mabuting balita na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus. Hindi yung sarili mo, kundi ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Acts 4:8-14. But then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are on trial today for a benefit done to a sick man, as to how this man has been made well. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ, yung pong nagbigay ng authority, at yung pong, sabi nga, authoritative ang name ng Panginoong Jesus, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, kaya po buhay siya. Bagamat na dito po tayo sa panahon na inaalala ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay sa darating na susunod na linggo. Pero buhay po ang Panginoon ngayon. At minsan lang siya namatay at muling nabuhay at mabubuhay kailanman. Kasama po ang kanyang mga binanal. So, whom God raised from the dead, by this name, this man stands here before you in good health. So, if he is the stone which was rejected by you, the builder, but which, because the chief cornerstone became the chief cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Kaya tanging ang Panginoong Jesus lamang po, hindi po yung nagpo-proclaim na siya ay anak ng Diyos. At makita natin na sabi nga po sa mga panahon natin ngayon na maraming deception, wag po nating babaliwalain or iisang tabi na kailangan nating ipakilala sa tao na wala pong ibang kaligtasan sa silong ng langit kundi ang pangalan lamang po ng Panginoong Jesus. At panglima, a witness should not make testifying as a means of gaining material things. Matthew 10:9-10, do not acquire gold or silver or copper for your money belts, or a bag for your journey, or even 2 coats or sandals or a staff. For the worker is worthy of his support. At isang makita po natin, ano ba yung mga places and people group? So kung saan po kayo papuntahin ng Panginoon, sabi nga po alamin natin at patuloy na maniwala tayong siya ang magpo-provide.
personal na karanasan ko po kahit wala akong hawak na or wala akong budget pa. Basta sinabi na meron tayong pupuntahan, go lang po at naandun po na sumusunod or saka po dumarating. Kasi kasama po dun sa tinetest yung ating pananampalataya. Pananampalataya ba ako sa halagang ganito na kaya kong ibigay sa'yo? Yun po yung sabi ng Panginoon. Hindi po yung sabi na. Pero may mga bagay po na kailangan nating budgetan every day. At yun po ay yung mga bayarin natin sa bills. Okay? So, places and people group that or who needs to hear our testimony. So, kung paano pong sinabi sa Acts 1:8 na yung pong Jerusalem, immediate family members. So, yung pong Jerusalem natin, sino yung ating immediate family members? Yung pong ating mga magulang, kapatid, asawa at anak. Sabi po sa John 1:40-42, one of the two who heard John speak and followed him. So, ito po was Andrew. Ayan. Si Andrew, Simon Peter's brother. He found first his own brother Simon. O, yan po yung dating pangalan ni Peter. And said to him, we have found the Messiah. So, napakinggan niya ang preaching ni John the Baptist at pagkatapos po nun ay hinanap niya agad yung kanyang kapatid. At dito po, sabi nga, Messiah, which translated means Christ. He brought him to Jesus. Dinala agad kay Jesus. Jesus looked at him and said, you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which is translated Peter. At pangalawa po, sabi nga, doon na nagsimula ang ministry ni Pedro. At kasama po yung mga 12 apostol na patuloy pong sumunod sa Panginoong Jesus. So, makita natin dito si Andrew, ang pinuntahan niya agad, yung kapatid niya. At sabi po, pangalawa, yung Judea, yung friends, family members, and others who are within, yung within lang circle of your influence. Iba-ibang tao po ang ating nai-impluwensyahan. Kung paano pong sa simpleng salita, yung kakilala nyo, hindi ko kakilala, at yung kakilala ko, hindi nyo kakilala. So, kung sino man po yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay patuloy po nating ipakilala na at abutin. Hindi lang yung basta makikipagkwentuhan ka, hindi lang yung basta kung mag-meet up man kayo ay somehow ipanalangin mo na ma-share mo ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay at patuloy na mapatanggap at magkaroon ng personal na relasyon siya sa Panginoon. So, kailangan marunong ka kung paano mo gagawin to. Kaya kailangan po yung nag-aaral. Mark 2:1-5, when he had come back to Capernaum, several days afterward, it was heard that he was at home, and many were gathered together so that there was no longer room, not even near the door. So, ito po yung pagpapagaling na ginawa. And he was speaking the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. Being unable to get him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had dug an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying. At makita po natin dito, sabi nga, and Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Mga kaibigan ng paralitiko, hindi nag-give up. Kasi, di ba, sa panahon natin, ang daming pila sa ospital. Hindi na ako pipila. Daming tao. Daming pasyente. Siyempre, maraming pasyente. At, pero makita po natin dito yung mga kaibigan niya. Talagang dahil yung malasakit po doon sa kanilang kaibigang paralitiko, ay gumawa sila ng paraan. Kaya nga po, maging ugali natin, yung pong pagiging pasensyoso, patience is a virtue. Kaya lang, kasi pag may entitlement mentality tayo, dapat ako mauna. Sabi ko nga po, personal na karanasan ko pag ako pumupunta sa public hospital. Nakikipila ho ako.
At sabi ko nga, itong Tuesday, babalik na naman ako. Magdadala na kaya ako ng sarili kong upuan. Dahil sa dami po talaga ng pasyente, ay talagang maghihintay ka. Yun nga lang, dahil po meron akong favor na ikukuha ako ng number agad. Pero pumipila po ako at inaantay ko yung number ko na matawag. So, yun lang po yung aking ginagawa. So, habang nakikighihintay, nakikinig po ako sa mga usapan at may pagkakataon, nagbibigay ako ng encouragement dun po sa mga negatibo yung kanilang sinasabi. Isang biyaya po ng Panginoon na maging kagamit-gamit po tayo sa mga simpleng bagay na kung saan tayo ay naroroon. At sabi po dito, sabi nga po yun pong, nagkabaliktad. Yung sa Samaria po, people who are hostile to you. Third, baliktad pala. People who are hostile to you. Sabi po sa John 4:28-30, so the woman left her water pot and went into the city and said to the men, "Come see a man who told me all the things that I have done. That is not the Christ. This is not the Christ, is it?" They went out to the city and were coming to him. So ito po yung babaeng makasalanan at sinabi ng Panginoong Jesus yung kanyang kasalanan, pagiging immoral, pero sinabi po niya, ang pinuntahan niya ay yung mga sa panahon po natin ay mga nangungutya or yung mga nagsasabi ng mga hindi magandang bagay sa kanya, pero yun po yung pinuntahan niya at pinakilala niya ang Panginoong Jesus sa kanila. So, at yung pong panglima, yan, pagpasensyahan nyo na yung mga numbering ko. Yung uttermost part of the earth. People in far places. Sabi po sa Mark 16:15, and he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." At kung paano po na hindi sinabing pumunta ka sa buong mundo kung hindi ka naman pinapapunta. Mahirap po yung you just went pero you are not sent. Lalo na po pag sa ministry ang usapan. So, ang sinasabi po dito, sabi nga po napag-aralan natin na binahagi ni Pastor Wilbert na yun pong pillars of society, ang gitna nun ay naandun ng church. So, ito po yung mga strategic mountains, influential areas of culture o yun pong ating maiimpluwensyahan. Sabi nga po, unang-una yung church, pangalawa yung family, pangatlo yung higher education, pang-apat yung sa entertainment, arts and media, panglima yung business, pang-anim yung health, medicine and science, at pang-pito ay government. Kaya po, huwag kayong magdadalawang isip na hindi ako magtatrabaho sa gobyerno. Kung doon kayo nilalagay ng Panginoon, may purpose yun. Kung sa eskwelahan naman, may purpose din yon. Sa arts, media, and entertainment, lagi may purpose. Lagi mong uunahin, Lord, anong purpose mo? Bakit mo ako inilagay dito? Bagamat may pagkakataon na gusto mo, pero lagi nyo pong isauna yung ano yung purpose ng Panginoon. Bakit ka inilagay doon? So, lagi po na makita natin na gagamitin tayo ng Panginoon sa mga lugar kung saan niya tayo inilagay. So, yung mga estudyante, nasa school kayo, maging pagpapala kayo sa inyong mga schoolmate, maging sa inyong mga guro, maging magkaroon kayo ng influensya, na mabuting influensya at hindi kayo yung kasama sa mga nambubuli kundi yung kayo yung umaawat. Huwag namang awat na baka naman kayo yung masaktan. Wisdom din na isumbong natin sa tamang otoridad. At yun pong maging pagpapala tayo sa ating mga kapitbahay. Hindi yung nakikichismis. At hindi yung puro negatibo yung sinasabi mo. Yun encouragement. Pasalamat ka na buhay ka pa. hindi naman yung magpasalamat ka na may lakas ka para alagaan ang iyong mga apo, na mabuti ang iyong pangangatawan. Mga simpleng bagay po na magagamit tayo ng Panginoon.
At sa atin pong pagtatapos, makita po natin na sabi nga po yung pong Christ's commission to every witness ay yung pong every witness must receive authorization from Christ to drive out demons and heal the sick. Simulan niyo po sa katawan niyo. At hayaan niyo mag-increase ang faith niyo na every time na nananalangin kayo, lalo na sa mga may karamdaman, hindi po natin iisang tabi yung sinasabi ng doktor, pero mas higit po ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon at pangako sa atin ng Diyos. Pangalawa, names of faithful witness, yung nanatili po sa Panginoon, is recorded in heaven. At yun pong pangatlo, ang witness goes first to the lost sheep of the church. Or yun pong sa, paano pong sa Israel, yung pong mga nasa iglesia po, na sabi nga kung may mga lukewarm, kung yung may mga, pero sana po sa maturity or yung pagkakaroon ng Zion state ng church, na yung pong accountability and responsibility. Kung hindi okay ang pakiramdam mo, hindi lang yung pa-request ng, may prayer request, pero may accountability ka na kung ano man yung sabihin ng iyong leader or yung kinikilala mo na ikaw yung ay may accountability and responsibility, pakikinggan mo at gagawin mo. Lalo na kung yung biblical at yung mga prinsipyo na ibinibigay sa iyo ay galing sa salita ng Panginoon at even yung mga practical na hindi mo alam. Practical or yung dapat lang common sense ang gagamitin mo. Pang-apat, ang commission ng Panginoon ay witness should proclaim the gospel and demonstrate the power of the kingdom. Yun pong makita po talaga na yun pong ating mabuting balita ay nag-work unang-una sa buhay natin. At panglima, a witness should not make testifying a means of gaining material things. So, isang bagay po na tinawag tayo ng Panginoon bilang nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya at patuloy po na maging nagbigay ng testimony na tayo po ay binago ng Panginoon at kung ano man tayo, what we have become, dahil po sa hinayaan natin yung pag-work ng Panginoon at lalo na ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Siya po yung Spirit of Truth. Kaya po panay ang gano'n na lang yung encouragement na tayo po ay magbasa araw-araw at hindi lang magbasa kundi ipamuhay po natin. Yung bagang isang desire na patuloy na kauhawan natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay at huwag agawin ng mundo ang ating atensyon palayo sa Kanya. Ang ating mga gawain, ang ating mga responsibilidad, ang ating trabaho, ang ating pag-aaral, lagi po unahin ang Panginoon at ang Kanyang presensya at laging yung gabay ng Banal na Espiritu every time na tayo may kailangan desisyonan, may kailangan gawin, may mga lakad na dapat na puntahan, i-connect tayo sa tamang tao at yung hakbang na hindi po tayo kasali dun sa mga para mapadali lang. I-honor natin ang Panginoon even sa atin pong mga ginagawa. At ang biyaya po ng Panginoon ay sapat sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So tayo po yung manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa iyo pong mga anak. Nadalangin ko maging credible witness ng iyong kabutihan, biyaya, kagalingan, pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang maitaas at patuloy pong makita ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Tunay, Panginoon, na nais mo po na ang babalikan mo ay yung pong Zion state of the church na kung saan mature po ang mga believer, ang mga disciple ay nagpuproduce pa ng disciple din at
Patuloy pong ipalaganap ang iyong mabuting balita dahil wala kang kalooban, Panginoon, na isang tao na mapahamak, kundi po yung makaalam ng katotohanan. Magsisi at patuloy pong lumapit sa iyo na bukod tangi at nag-iisang source ng kaligtasan ng lahat ng tao. Salamat, Panginoong Hesus, na ikaw po ay nanatiling buhay. Minsan ka lang namatay, Panginoon, para kunin ang lahat ng aming kasalanan. At dalangin ko po na ipamuhay namin ito araw-araw. Huwag naming malimutan ang sakripisyo, ang pagmamahal na ipinagkaloob mo po, pinagkaloob ng aming Ama sa Langit, at maging ang pagkakaloob ng Espiritu Santo na nagpapaalala po sa amin ng mga katotohanang aming tinanggap at tatanggapin pa kung kami ay mananatiling connected, Panginoon, sa iyo at sa biyaya na patuloy na gumagalaw sa season po namin. Purihin ka, aming Ama sa Langit, gawin mo pong matatag ang iyong iglesia, anumang pagsubok, problemang dumarating, maging ang mga pagpapala, Panginoon, huwag ka nilang kalimutan at makita po nila lahat ng meron kami sa iyo nang galing. Pagpalain mo po at patuloy na bigyan ng mabuting kalusugan, kalakasan at ng wisdom, Lord, sa mga desisyon, tamang desisyon na kailangan nilang gawin sa buhay. Pinupurit, pinapasalamatan ka po namin. Salamat sa kagalingan ng mga may karamdaman. Salamat, Panginoon, sa abilidad na ipagkakaloob mo upang aming ma-exercise ang katotohanan ng aming narinig at patuloy pong ipamumuhay ang iyo pong mga salita. Ikaw po ang maluwalhati sa iyo pong iglesia, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo at patuloy na ang kapayapaan ng Panginoon ang sumainyo at sa iyong sambahayan.